Maayong gabi, Visayas ug Mindanao, magandang gabi Luzon, magandang gabi Pilipinas. Magandang gabi ho sa lahat ng mga Filipino, mga OFW saan mang panig ng mundo. Patoplok yung matang budlat ni Palaka, Awards. Magandang gabi sa lahat ng mga Escunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOJC, mga Totobo saan mang panig ng Pilipinas. Magandang gabi po sa ating lahat. Lang. Welcome po sa Bisdak Pilipinas. Gulat kayo, no? Upload video po muna tayo ngayon, mga kabisdak, kasi sinuki tayo ng Gurgor Awards. Nakakabitin pag mag-topic ko tayo sa live. Panay Gurgor. Sinuki tayo ni Palaka. Kaya pa-like and share, pa-subscribe sa mga bagong pasok sa Bisdak Pilipinas. At sa gusto pong makisawsaw sa ating usapan dito sa Bisdak Pilipinas, pwede po kayong mag-komento dyan sa mga comment section po ninyo. Dahil random mababasahin ko po ang inyong mga komento dahil mahalaga po ang boses ng bawat Pilipino. Lalo na po ngayon sa issue ng bayan animal, daming mga tambalos-los. Kaya patoplok. Daya po nito, ayon kay Marjorie Risma, Bisdak Pilipinas, Bisdakan Pilipinas, followers niyo po ako. Very good. Dinoto ko, street PDP laban naman. Sabi naman ni Divina Ambo, the people are very smart, they want good governance. Sigaw naman ni Crisostomo, manual count. No? Manual count talaga. Sabi naman ni Elma Padua, 2016, 2017, pabalik-balik between abroad to Philippines until pandemic came, ramdam ko ang safety from Manila to Pangasinan at manageable mga bilihin. We were equally satisfied sa pamamahala ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Luzon, Visayas, Mindanao, meaning entire Philippines. Then came Vice President Inday Sara in this government. Siya lang ang nagpabalik. Siya lang ang nagpabalik-balik hanggang sa kasulok-sulukan ng bansa para abutan ng tulong hanggat makakaya lang. Haba ng comment na tol. Comment lang. Hanggat makakaya, teka na, duling ako. Hanggat makakaya niya, mga tao truly in need help. She tirelessly works truly in her heart, walang kaplastikan. Kung kaya naman, mahal na mahal siya. Majority of people, God protect the Dutertes who are really of good principles. God save and protect our people at bansa nating Pilipinas from unscrupulous evil minds of people. Talaga naman Duterte talaga pagdating sa public service, hindi mo yan matatawaran. Alala mo nga yung Yolanda mantakain mo yung Tacloban, talagang sinadya ni Tatay Digong yan para makatulong. Paano pa kaya nung nagiging presidente si Tatay Digong? Satisfied talaga. At si Vice President Inday Sara din inipit nga lang sa budget, kaso nga ito pumalag, lumalaban. Mantakin mo yung satellite offices ni Vice President Inday Sara Duterte, malaki ang tulong yan. Ginaya ni Tambaloslos. Yung tingog parteles ni Tamba, ayan, gumaya ka Inday, kahit saan may tingog, yaward talaga. Mga buhaya. Kaya patoplok mga kababayan ko, ano bang hinihintay natin? Tara na! Bisdaka na! Ayan, pwede po kayo magkomento para mabasa natin sa susunod na upload video po natin. At maraming salamat sa pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Team Ripley, maraming salamat sa inyo. Silent subscribers and followers ng Team Bisdak Pilipinas, maraming salamat sa inyo. Ito na po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Awards sisihan. Nangangamoy baligtarang. Nangangamoy pamamalimbing. Grabe po mga kababayan ko, inamin ho mismo
ni Senator Pinga Lacson, senator naman ho ngayon napalpak lagapak ang estratehiya ng Alyansa Diretso Cubita sa katapos lang ng midterm election. Palpak umano ang pangangampanya, campaign strategy. Ayon naman po kay Tiangco, Toby Tiangco, ito yung campaign manager nila. Sinisi niya itong pagpa-impeach kay Vice President Inday Sara ng grupo nitong Baloslos dyan sa Kongreso dahil daw doon ay tinamaan ho talaga sila ng husto, lalo na sa Visayas at Mindanao. Itong kupal na suto, inangkin niya si Amy Marcos at si Camille Villar na sa kanila daw talaga. Hindi daw yan sa Team Duterte. Bungol yata ito. Hindi niya alam nung ginawa ni Inday Sara. Bulag, no? Balikan din po natin itong si Tito Soto sa kanyang pangangampanya at sinabi niya, tinandaan po namin yan, Tito, na pag ikaw ay nanalo, hindi ka kukuha ng 6 na taong sweldo mo bilang isang senador at i-donate mo. Ano na? Spokesperson ng IWM umiyak na naman. Atrasado at mukhang takot sa Duterte Black. Sakit na naman yung ngipin ni Auntie Claire. Patuplok guys, yung Attorney Labo. Nagpapresko na naman. Naglibog na si Attorney Claire. Paano depensahan si IWM? Mukhang nabago na naman ang kanyang statement patungkol po sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Patuplok po mga kababayan ko, pakinggan natin si Attorney Labo. Ma'am, baka gusto lang pong i-clarify ng Malacanang kung totoo or hindi po ito. Kasi may mga lumabas po sa social media yesterday. Ang sinasabi po ay yung latest message daw po ni Pangulong Marcos ay ayaw niya ng impeachment ni VP Sara at inutusan ng gabinete na atupagin ang serbisyo. Can Malacanang verify kung totoo po itong lumabas na mga mensaheng ganito? Mabe-verify ko po sa inyo, totoo pong pinag-utos ng Pangulo na dapat asakusuhin po namin ang trabaho. Dapat madaliin po ang pag-i-implement ng mga proyekto na nais niya para sa taong bayan. Pero pagdating po sa impeachment, yan po ay nasa kamay na po ng Senado, nasa kamay na rin po ito ng mga prosecutors. So, hayaan na lang po natin yung prosesong dumaloy ng normal. Uha! Pink na pink ha! Pink lawan, Attorney Claire! Ayan na naman. Bahala na daw yung Senado. Diyan sa impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. So, atrasado na, Attorney Claire. Kasi wala po kayong numero, no? Lahat ng kandidato ngayon, lahat ng mga senador ngayon, hindi na pala kandidato, mga senador na lahat ng mga senador ngayon, majority ay talagang Team Duterte at ayaw po sa impeachment. So, bahala na Senado. Kasi pag ipopost ninyo ng todo yan, mapahiya lang kayo sa Senado. Diba, Attorney Labo? Galit na galit kay Senator Bato. Ito, pakinggan po natin, Thank you po. On another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa, medyo nag-react po siya doon sa yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition, pero, parang lalabanan yung mga obstructionists. Ang sabi po ni Senator de la Rosa sa interview po namin, ay yung hindi raw po haharang yung Duterte Block sa mga programa at batas. Pero sana raw po, sabi niya, kung gusto nila ng magandang samahan, magandang cooperation, do not start with warning or threatening the senators. Correct! With all due respect to Senator Bato de la Rosa, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ang nais po natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng administrasyon. Wala po tayong tinireten. Wala po tayong tinireten na senador. Sana po ito ay napakinggan man lang sana niya
yung mga words na aking nasabi para siguro po maiiba ang kanyang impresyon at ang kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Ang sabi natin, ang mga lehitimong oppositionist ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong bayan. Ang atin lamang hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira at kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan. At hindi po yan magiging maganda para sa bansa at para sa taong bayan. Yusek, Ay! Sabay kambyo, Atty. Labo, no? Natakot sa Duterte Black. Ay, totoo naman kasi pananakot yung ginawa mo sa mga bagong pasok na senador. Na kung ikaw ay magkikriticize at merong paglalagyan umano. Di ba sinabi mo, Atty. Labo? Ang problema, pumalagman itong si Senator Bato, Duterte Black, tapos sasabihin mo, wala kang pinangalanan. Pero yun ang tumbok mo. Yung mga Duterte Black na nanalo ngayon, yun yung pinasaringan mo. Ngayon, sinagot ka, o atrasado ka, natakot ka. Talagang hindi ka atrasan na Atty. Claire ng Duterte Black. Malakas ang Duterte Black ho kasi, kaya wag nyo pong masyadong maliitiin yung Duterte Black. Mantakin mo, Senator Bato, Kuya Bungo, Robin Padilla, Bungo at Robin Padilla, pareho number 1 yan sa Senado, di ba? Si Bato, kasama na rin si Manga, Camille Villar, kasama na rin si Mark Villar dyan. Rodante Marcolita pa, dumagdag pa si Rodante Marcolita. O yung mga Estrada Brothers, automatic yan sa mga Duterte. Cayetano siblings, ayan, sa mga Duterte. Sumatotal nga, may 3C. Nakakampi ang mga Duterte dyan sa Senado. Kaya, dahan-dahan kayo sa Duterte Black, talagang lalamunin po kayo ng buo, maniwala ho kayo. Hindi mo pinangalanan, pero yun ang tumbok mo. Ano papaping? So, natakot ka lang kasi sinagot ka ni Senator Bato. Kaya mag-ingat. Huwag nang bira kasi pag sinagot kayo, atras naman pala kayo. Speaking of opposition o yung pagkakahati-hati po dito sa slate no, ng mga presumptive na mga senators, sa inyo pong perspektibo, ilan po ba talaga mula sa alyansa ang nakapasok sa top 12 at ano po ang magiging implikasyon nito sa presidential legislative agenda ni Pangulong Bongbong Marcos? Sa ngayon po, ang bilang po ay 6 ang nakapasok. Pero, Hoy, 6 daw! Anim talaga? Sino yung 6? 6 talaga sabi niya, oh. Sinong dinagdag niya sa 5? Si Camille Villar, sure ka? Sinusuka na nga kayo ni Camille Villar. Inangkin nyo ba? 6 na, o 6. tapos na po ang eleksyon. Uy! Nagsalita na rin po ang taong bayan. Uy! Sa paningin po ng Pangulo, wala na pong alyansa, wala pong PDP, walang anumang kulay ng politika. Dapat lahat po na nahalal ay magkaisa-isa, magkaroon po ng kooperasyon. Ito naman po ay para sa taong bayan. Huwag naman po na sana laging politika ang pinag-uusapan at hindi po tayo makakakilos at makakausad kung puro pamumulitika at pang-iintriga ang gagawin natin sa pamahalaan. Narinig nyo? Wala na daw kulay-kulay, tapos na daw eleksyon. Okay, Ninang. So, wala nang alyansa. Focus na daw. Wala nang alyansa kasi nga, dihado na ho kayo sa bilang. Kaya yan ang gusto nyong mangyari. Alam nyo, inumpisahan nyo yan, nag-alyansa kayo. Ngayon, pagkatapos ng eleksyon, sablay yung alyansa, sasabihin po ninyo, wala nang kulay-kulay o eh. Mantakin mo ha. Mantakin mo, 6 daw nanalo sa kanila. Yaward. So inangkin na ho nila si Camille Villar. Payag kayo?
Ako sa akin kasi, si Camille Villar, naalala naman natin na iniwanan sila, nilayasan na, iniwasan, di ba? Ngayon, nagsumiksiksik ngayon kasi nanalo si Camille Villar, sasabihin nila sa kanila, kung natalo, hindi nila angkinin. Hindi man. Parang kagaya lang to si Soto, itong si Atty. Claire, pareho rin sila ni Soto Inangkin din nila si Camille Villar. Mas mamalala itong kay Soto. Ito mas malala itong pangangangkin ni Tito Soto. Sa kanya, 6, di ba? 6. Ito, sinabi ni Tito Soto. Wala na kasi, palpak kasi talaga yung Alianza Derecho Cubita. Talagang ngayon sila, nagka-problema Talagang may lipatan portion po ito. Hindi kasi nila nakuha yung gusto nilang mangyari, yung 12-0 Isipin mo, natapatan pa ng PDP. Tingnan mo, ang sabi ni Tito Soto yan, sabi ni Atty. Labo, 6 daw. Ganon din kay Soto, pero matindi ito kay Soto. Sabi niya, in my perspective, technically daw, sabi niya, 6 sa alyansa, awards 6 na So sinama na talaga si Villar. 3 sa PDP, 2 sa Pinklawan, yung isa daw neutral. Sino yung isa? Si Senator Jaime. Soto, hindi mo na maamin Dahil si Lacson nga umamin napalpak kaya ayaw niyong umamin. Sa mga balita, talagang 5 Duterte, 5 Alyansa, tapos 2 sa mga Dilawan, Pinklawan. Ang sabi niya dyan, they were counting Camille as a part of Duterte group, but we never left her, she never left. Sigurado? Iniwan kayo sa dulo, di mo alam? Hindi na sumasama si Camille Villar sa inyo ngayon dahil nanalo sa inyo na. Pagkatapos na hindi ninyo binigyan ng puwang itong si Camille Villar, ngayon, inadapt ni Inday Sara, kinampanya, kita mo naman yung political ads, tapos inadapt din po ng PDP. Ano yun? Saan mapunta si Camille? Sa inyo? Lose niya, ay! Yan yung gusto niyang mangyari. Naintindihan ko to si Tito Soto kaya gusto niyang ipalabas na 6 lumabas sa kanila para hindi naman nakakahiya at yung kanyang ambisyon na magiging Senate President ay walang sagabal at madagdagan yung numero na gustong iboto siya. Meron pa naman siyang pakana. Ngayon, itong mind conditioning sa mga senador o yung mga senador, PDP, Duterte Black, wag po kayong magpa-block dito. Ang sabi niya, meron daw kumausap sa kanya na mga senador na gusto siyang magiging Senate President. Tungaw! Kung ako Duterte Black, no? Wag po kayong makinig dito at wag po kayong sumuporta sa kanya. Ang dapat gawin ng Duterte Black, marami naman kayo, sa nakikita ko, Tracy yan Duterte Black. Di, mag-ilik po kayo ng sarili ninyong grupo, mas maganda kasi impeachment naman to, si Kung Marcolita, iilik ninyo magiging Senate President para mapahiya itong si Tito Soto na ang sabi niya, pag siya ay nanalo, ay hindi siya tatanggap ng sahod sa 6 na taon. O ano? Permahan na. Mangyari kaya, Soto? Hindi po namin na nakakalimutan, Tito Soto. Ang tanong, may utang ka sa taong bayan na kailangan mong tuparin, baka magiging Dayonyor 2.0 ka. 20 pesos per kilong bugas, nanalo ka man dong. Ano dong? Yung sahod mo dong? Saan mo idodonate mo na ba dong sa mga estudyante? Sa mga hindi pa po nakakarinig ng pangako niya. Ito po, balikan po natin mga kababayan ko itong si Tito Soto. Tingnan natin kung gaano siya dito katotoo. Panalo naman, pakinggan niyo po. Kapag ibinalik niyo po ako sa Senado, hindi ko po tatanggapin ang sweldo ko ng 6 na taon. Sa halip ay ibibigay ko sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang Patay ka!
Ano na? Pumirma ka na. Kapag ibalik daw siya sa Senado, ay hindi daw siya kukuha ng sweldo sa 6 na taon at i-donate niya umano sa mga estudyante para sa libreng tuition, edukasyon. Tingnan mo, inano pa talaga to, in-interview pa ng media, nanindigan talaga siya na hindi daw talaga siya tatanggap. Iwan ko kung bangag 2.0 din to. Ito, pakinggan lang natin yung kanyang interview. Baka makalimutan niya itong interview na to. Ito, Tito, Senator Soto, may binabanggit ka na kung kayo'y muling pagkakatiwalaan ng ating mga kababayan, ang 6 na taon na panunungkulan mo bilang senador ay hindi ka tatanggap ng sweldo kung hindi idodonate mo ito sa mga estudyante, mga karapat-dapat na estudyanteng Pilipino. Pakibigyan nga po natin ng konting paliwanag. Patay ka ngayon. Yes, Ed, naisip ko na talagang malaki pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na yung mga mahihirap ng kababayan natin, pagpapaaral ng mga anak. Tapos dahil sa experience namin dati sa Itbulaga, dahil sa mga EBS scholars namin, napuna namin na napakaraming magagaling na estudyante na hindi mabigyan ng pagkakataon dahil walang pambayad, wala man lang, kung meron man, papasok man sila sa public school, walang pangkain man lang, wala man lang pang tanghalian or wala pamasahe. So, may maraming deserving na mga estudyante. So, naisip ko, total, meron naman akong sariling pensyon yung aking, yung sesweldoin ko sa Senado ng 6 na taon, buwan-buwan, ay doon ko ilalagay sa pagpapaaral ng mga mahihirap nating mga estudyante. Narinig nyo yun, ha? Sa mga estudyante, balikan nyo po ito para daw sa inyo ang kanyang sahod na 6 na taon. So, pumila na kayo sa bahay ni Tito Soto. Daog mandong. Saan mo yung bahay nito? Dapat na nilagay mo yung address ng bahay mo or doon na lang sa Senado sa mga estudyante po na nangangailangan po ng pang-tuition po at gusto makatapos sa pag-aaral, huwag po kayong mag-alala dahil yung sahod ni Tito Soto sa 6 na taon, idunit niya. May pensyon naman daw siya. Tanginumin. Asalin natin ng konti. Paano po natin gagawin yan, sir? Paano tayo pipili ng mga deserving students? Siyempre, ipapakalat mo yan sa iba't ibang panig po ng bansa. Correct. Opo, buong Pilipinas po yun. Meron akong search group na nagamit na namin dati yun sa EBS scholars namin sa Itbulaga So, dadagdagan ko lang to ng mga 1-2 mga tauhan ko sa Senado na tutulong sa pag-search at yung mga deserving makikita naman nila. Sigurado maraming mag-a-apply kaya isa-isahin po natin yun at sisiyasatin natin kung sino yung mga tunay na nangangailangan. Hindi ho natin dyan titingnan yung dapat scholars, basta deserving, mahirap, deserving, gustong mag-aral. Oo, basta deserving, mahirap. Hindi kailangan scholar, hindi kailangan 95 ang grade. Tingnan nyo, ha? Desidido lang na mag-aral at saka talaga alam natin talagang payak ang kabuhayan ng pamilya. Narinig nyo, hindi kailangan matalino ka, hindi kailangan 95. Basta desidido ka mag-aral, pwede ka dito sa pangako ni Soto. Atay ka ngayon, tol. Tingnan mo, ha? Sabi niya, hindi kailangan matalino. Basta gusto mag-aral, ay pwede ka sa kanyang pangako. Sinabi niya yan, kailangan niya ng buto. So ngayon po, panalo naman, Tito Sen. Siguraduhin mo yan. Yung pangako mo, sisingilin ka ng mga estudyante, mga millennials na gustong mag-aral. Tandaan po ninyo, hindi kailangan matalino, kaya yung 80-80, pwede po kayo dyan. Pag ito ay hindi tutuhanin mo, Tito Soto, nako, isang kahihiyan sa pagkasenador mo. Tapos ngayon, nangangako ka pa, na para daw, yung sahod mo sa mga nag-aaral, gustong mag-aral, napayak sa buhay. Ako'y nagtataka dito. Nagawa na ba niya noon? Sabi niya, sa Itbulaga, meron daw Okay, sige. Dahil senador man ka,
senador ka na, binuto ka ng mga estudyante, Hisos, tuparin mo yung pangako mo. Kasi pag hindi mo yan tuparin, magiging sinungaling ka at magaya kay Bangag na hindi ka paniwalaan. No, yung kredibilidad mo bilang isang politiko ay magiging bagsak lagapak gaya ng inyong alyansa Diretso Cubita. Ano sa tingin nyo mga kabisdak? Mangyayari kaya yan, sinabi niya? Ako, hindi ko siya binoto. Total, senador naman siya, taxpayer tayo, may karapatan po tayo mag-remind sa kanya. Yung pangako mo, tol. Kasi yung sasahurin niya, galing po sa ating mga taxpayer. O di, ibigay mo yan. Baka magaya kay Alan Peter Cayetano na 10,000 na allowance, buwan-buwan, wala na nga yun. Nasa na yun? Ito mas mabigat. Dahil yung sahod niya talaga sa loob ng 6 na taon, hindi niya kukunin at idunit niya. Sus ko, Soto, awards ka, wag mong ganyanin ang mga Pilipino, baka mabarang ka. Pero kung si Pastor Kibuloy na nanalo, hindi lang dinadaya ng magic makina ni George, yung sinabi ni Pastor na yung kanyang sweldo ay dunit niya para sa bayan, mangyayari yan. Dahil ginagawa na ni Pastor Kibuloy. Yung GMC, Jose Maria College, 80% scholar eh. Pero ito, may nagawa na ba siya? Meron ba siyang napatunayan? Ilang taon na ba siya nagiging senador? Ngayon, binoto na naman ng taong bayan at nangako na yung sahod niya ay ibibigay at hindi niya kukunin sa loob ng 6 na taon. Mantakin mo yan, 6 na taon ha? Abangan po namin yung inyong mga pangako. Baka budol po yan. Araw-arawin po namin kayo, Tito Soto. I-remind na yung sahod mo, bigay mo sa amin. Sama ako, mag-aral man ako. Huli. Patoplo, guys. Ambot sa kambing na may bangs. Linawin natin, ha? Ang nanalo ho talaga, mga kaibigan ko, 5 na senador, 5 po talaga sa PDP, 5 sa alyansa, at 2 sa Pinklawan. Hindi mo po pwedeng sabihin mo 3 lang sa PDP kasi last minute, di ba, nagulangan ng alyansa? Inadapt ng PDP Laban officially si Camille Villar at si Amy Marcos. At inendorso yan ni Inday Sara yung 5. Kasama si actually Duterte Tinman, pero yung 5 nanalo. Inendorso ni Vice President Inday Sara na yan ang nanalo. So hindi mo po pwedeng sabihin na 6 sa amin, 3 lang sa PDP. Yan na nga yung numero, animal, denial pa kayo. Kasi nga, sa impeachment, kailangan numero. O paano yan, Attorney Labo? May numero ho ang PDP Laban. Pero bago po tayo magwakas, ano muna tayo? Patalastas. Tara. Ihawin mo, Tatay Digong, ang mga buhaya. Malapit na maihaw yung mga buhaya. 2028 na. Kunti na lang. Patoplok, guys. Daming buhaya ngayon. Ang bayan ko. Patoplok, guys. Mr. Chair, yes or no? Talastas muna. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Nakilala ako, kilalang-kilala ako ng dating mayor at ng dating Pangulo. So he is lying. Dilima, makukulong na naman. Kilala, iba ng hairdo niya eh. Pati yung kulay ng person. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte. Si Castro, nga. I am not here to satisfy you.
Yes, actually, Mr. Chair, Si may Raul pa ako Manuel, mga tanong, nangarin. tapos nasabi nga rin naman po Nalitso na nga. Nalitso na Actually, sila. Mr. Chair, ako, Very incorrect po, I may say as a civilian, sa professional police. Hindi ka Putting it on dumaan record. pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, Teberos, alam ko malapit naman ako, na eh. prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Dublado. O, balik tayo sa ating pinag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas, Dublado, Tatay Diggs. Lahat ng buhayan na litso na. Si Dilima na lang sa Tiberos kumapit pa. Ito, nagsisihan na po ang Alyansa Diretso Cubita dahil sa kanilang kapalpakan na karang eleksyon at hindi ho na nakuha ang gusto ni NGWM na 12-0 pabor sa Alyansa Diretso Cubita. Kung walang magic sarap ni George, naku, 0 talaga kayo. Oh. At umamin mismo si Panfilo Lacson sa kalakasan ng Duterte 10 sa po mismo nagulat kung paano po, ano ho ang nangyayari. At umamin siya na palpak ho talaga ang ginawa ho ng Alyansa Diretso Cubita at pinuri pa ang Duterte 10. Pakinggan po natin yung sinasabi ni Panfilo Lacson sa isang television interview. Narito po mga kababayan ko. Ang lumalabas po parang 552, no? 5 po sa Alyansa, 5 po sa PDP, tapos yung 2 po kay Kiko Bam. Ano ba yung, anong reading po nyo dito? Ano po yung naging pagkakaiba sa nangyari po sa halalan ngayon? Kausap lang po namin si Ana De Villa Singson at sabi nga niya, kagulat-gulat nga ito, no? Yung the voter turnout, ang taas, tapos yung mga kabataan talagang naging mas mapanuri. Kayo po, ano po ang basa nyo po dito sa huling halalan? Similar din do sa observation na gano'n, 552. At nakita ko yung latag ng suporta ng boto, Ito 552 sabi ni Lacson. Pero kay Attorney Claire Labo at saka kay Attorney Claire 6 daw sila. Doon kay Tito Soto 6 daw, tapos 3 lang sa atin, 2 sa Alyansa, si Aimee neutral. Ito yung totoo. Tama ka, Lacson. 552 talaga ang nangyayari. Ito. Ang alyansa, yung sa administration, we came out very strong dito sa as expected, dito sa NCR. Tapos, of course, except the two, except yung kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan. I'm only talking of the 5 or 6 candidates ng alyansa. Yeah. Nung pinagmasdan ko, talagang nilampaso kami sa party ng Mindanao, starting Region 9, 10, 11, 12, Caraga. Yan, talagang lampaso talaga kami. Narinig nyo, nilampaso! Nilampaso daw kaya, hoy! Hindi tumatanggap ni Atty. Labo at tambalos-los. At saka mga bubunistang tanganistang loyalista ni Agba. Mukhang nangangamoy baliktaran nito, tol. Madagdagan pa tayo ng kakampi nito sa Senado. Kaya pwede talaga si Kong Marcolita magiging Senate President. Aminado mismo si Ping Lacson na talagang nilampaso ho sila sa Mindanao. Totoo naman talaga. Kasi ang Mindanao nag-vote street Nag-team Duterte black voting ho. Hindi lang ho Mindanao ang nag-black voting siguro. Tika lang guys, baka maluba tayo. Hindi lang Mindanao siguro Panfilo Lacson, Senator Panfilo Lacson. Isama mo rin yung OFW dahil tinambakan lang ho kayo talaga ng mga OFW pati sa Mindanao. Totoo ho yun. Na 12-0 ho kayo doon. Nabaliktad. Buti pa to si Lacson umamin na talagang tinambakan ho ang alyansa. Makita mo sa linyada, pag tiningnan mo yung top 12, wala ka makita halos na nag-alyansa doon. Minsan nasisingit si Manny Pacquiao, minsan nasingit kung mabibilang pa namin si Camille Villar nasa alyansa, minsan nasisingit siya doon. Pero talagang pag tiningnan mo,
very evident. Ang talaga nasa top 12, lahat ng yung sinasabi ng Duterte, pero 5 doon ang talaga na halos lahat sila actually. Yung 10 plus 2, minsan pumapasok kasi Amy, tapos si Camille. Ganun na naging latag. So napakaliwanag na pagdating sa Mindanao, ganun ang distribution ng boto. So masasabi ko, napakalaking factor talaga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa resulta ng halalan sa midterm election. Tingnan mo, palakpakan natin si Senator Panfilo Lacson. Buti pa si Senator Panfilo Lacson, alam niya ang kalakasan ng Duterte 10 plus 2, sinabi niya. Kaya dapat may recount, attorney, Senator Panfilo Lacson, kailangan may recount, ha? Baka sakali malaglag ka. Totoo naman talaga kasi. Tingnan mo, pinori pa si Tatay Digong, malaki ang faktor ni President Rodrigo Roa Duterte sa Mindanao. Totoo yun. Buti pa ito si Senator Lacson, aminado na talagang tinambakan sila, alyansa, doon sa Mindanao. Yun naman kasi ang totoo. Pati mga OFW. Malaki yung faktor ng Duterte. So, itong si Lacson, umamin. Ngayon iwan ko kaya yung mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba kung hindi aamin. Buti pa si Panfilo Lacson. Ang sinabi niya, kung mabibilang pa sa amin si Cynthia Villar. Pero, itong si Attorney Claire at saka si Tito Soto, binilang nila talaga. So, hindi na talaga mabibilang kasi na-endorso na nga formal na nga sa PDP. Kaya nga nagkalitsi-litsi yung Alyansa Diretso Cubita. Nagkasisihan at nangangamoy. Baliktaran talaga ito, guys. Abaw, siyempre nakita ni Panfilo Lacson ang lakas ng Duterte. Ang sabi niya, malakas yung 5 or malakas yung 5 at hindi lang pala 5, 10, malalakas yung 10 kandidato plus 2 Duterte. So, ibig sabihin, kung walang Mekos, talagang ma-12-0 si NGM. Aminado man si Panfilo Lacson, malakas talaga. Senador na yan, alyansa yan, pero umamin siya na talagang palpak, sablay sila ang alyansa sa Mindanao. At mismo, yung si Tiangco, umamin din po sila na ang isa sa mga dahilan kung bakit nagiging palpak sila ay yung sinisi, yung pautot ni Tambaloslos na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Totoo talaga yun. Doon nagalit, pati yung pagkidnap nila kay Tatay Digong, doon talaga. Ito yung pahayag ni Tiangco, campaign manager na nila ito, Ayan, basahin natin, So, sabi ng Abante, Toby Tiangco, sinisi, impeachment sa pagkatalo ng alyansa, o Alyansa Bits. Huwag niyo pong itanggihan, totoo yan, si Tiangco na nagsabi. Ito na, sisihan portion niya. Sabi ni Tiangco dyan, alam naman natin kung ano yung nangyayari sa Mindanao. Same yung sinabi ni Lacson. This all started noong nag-file ng impeachment. Alam nyo, bago pa lang nagsimula ang eleksyon, nagpapasurvey na kami. So mga November, December, nagpapasurvey na kami. So natatrack talaga namin yung Mindanao. And as soon as na-file yung impeachment, which I would make it clear, hindi ako pabor, patay kay Tambaloslos. Hindi ako pumirma. Tingin ko, hindi dapat tinuloy. Nakita ko na, ipinakita ko na sa aming lahat na nagsosolidify yung Mindanao. So, yari kayo Suarez, yari kayo Tambaloslos, yari si Charis dito. Buti pa ito si Tiangco, talagang umamin siya. Tinamaan sila dahil sa pinilit yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Isipin mo si Charis, 150 million, di ba Charis? Bawat pirma, siya pala hindi pumirma. Nako, mukhang nangangamoy lipatan ito. Siyempre, itong mga to, mga politician yan.
Alam nila kung ano ho ang sitwasyon ngayon sa politika. Si Inday Sara kasi, malakas talaga. At nakita na ho nila ngayon ang mga Duterte na mamamayag. Pag hindi nila kaya, hindi pala siya pumirma. So isa ang ibig sabihin nito. Kontra siya sa ginagawa ni Tambaloslos, nagpaliwanag pa siya. Sa ginagawa ni Charis, kontra siya sa impeachment. Labang kay Vice President Inday Sara. Siya rin hindi pumirma. So baka mabaliktad ang mundo. Patay. Wala na. Malapit na rin yung mga political butterfly, mga tol. Talagang magsilipatan na ang mga yan. Sabi ko nga ho sa inyo eh. Maglilipatan ang mga yan. Kasi si Inday Sara may numero. Alalahanin yung sinasabi ni Inday Sara. Pagkatapos ng eleksyon, ang sabi ni Inday, halik kayo, sumama kayo sa amin. Panawagan ni Inday Sara, sumama kayo sa amin. Magtayo tayo ng makapangyarihan, maprinsipyong oposisyon. Naku, naya-awards. Paano na yan? Si Lacson, tingnan mo yung tono ni Lacson. Talagang pabor sa Duterte plus 2 daw na nilampaso ho. So ito na ngayon, sisihan portion, baliktaran portion, nagtuturuan na sila. Sino bang palpak natin? Ano bang nangyari sa alyansa nung nakaraang eleksyon? Ito maliwanag. Yung statement ni Tiangco, ang tinuro niya na may dahilan dito sa kapalpakan nila noong eleksyon ay yung impeachment. Labang kay Inday Sara na pinilit nila Charis at Tambaloslos. O sinong sinisisi niya dyan? Hindi si Tambaloslos. Yung House of the Representatives na sinusulsulan pa ni UWM, yung kanyang anak na si Charis, gampanan mo pagiging kongresista, pumirma ka. Oh. Nangalap ng mga pirma ng kongresista. Maraming nadidisgrasya. Maraming natalo. Maraming nagsiiyakan. Lalo na si Pastor Dila. Pati si Dan Fernandez. Ang dami pong natalo ho, na mga nagpuporso, na yung mga nagpupos na gustong ma-impeach si Inday Sara. Hindi nakakabuti sa mga politiko. At alam ni Tiangco. Kaya sinabihan daw sila na huwag niyong ituloy. Paano? Anong nangyari? Tinuloy ho nila. Anong resulta? Sisihan at malamang lipatan. So matutunaw ang alyansa ni UWM. Eh sabi nga ho ni Atty. Labo, Atty. Claire, wala na tayong kulay-kulay. Wala na tayong kulay-kulay. Bakit? Huwag kulay-kulay tayo, talo na kami. Anyway, mabuhay po tayong mga Pilipino. Sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe po mga kabisdak. At sa mga gustong magkomento po kayo sa inyong comment section. Pa-like, share, pa-subscribe, pakipindot ang inyong notification. Mag-comment po kayo. Kasi babasahin ko po yan, mga ilang komento ninyo. Mahalaga po ang boses ng bayan. Upload video po muna tayo dahil nga, nimal na signal, gurgur ni Palaka. Kaya kita-kits po tayo muli bukas, 1:30 o 2:00 ng hapon ang upload video natin. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Magandang gabi po sa ating lahat. Bisdak Pilipinas! God first. Maraming salamat. Mabuhay po tayo mga Pilipino.